The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Arangkadang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po si Gian. At ako naman po si Pia. Kami po ang inyong makakasama tuwing Miyerkules at Biyernes sa alas 10 at alas 11 ng umaga. Ayan, bago po tayo mag-umpisa ay babatiin po muna namin ang aming mga botihing direktor. Director 4, Sir Dionisio G. Alvindia. Director 3, Sir Joel V. Dator. Sir Elijah Z. Davalos, ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services. Sir Andres M. Tuates Jr., BPED Chief and Interim Director for Coconut Trust Fund Facility Management and Operation Division, and Sir Nelson C. Santiago, LSD Chief and Interim Director for Research and Development. Binabati rin po namin ang aming mga section chief sa ECD, sa STID, si Ma'am Bes G. Magararu at sa STIB si Sir Jet Molek G. Subaba. At syempre, isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig at sa mga naka-field work po sa ating mga magigiting na security guards at sa ating mga drivers na kasalukuyang nakatravel. Naway lagi po kayong manatiling ligtas sa inyong mga biyahe. Ayan, sa bagong usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec mula sa layunin ng programa, requirements upang maging benepisyaryo, mga teknolohiyang ipinapamahagi, benepisyo para sa magsasaka at kung paano po ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa huling episode ay tinalakay po natin ang impormasyon tungkol sa RCEF Extension Program bilang suporta po sa gawain ng RCEF. At nakasama po natin dito ang ACD Chief and Interim Director for ESETS, Extension Support Education and Training Services na si Sir Elijah Davalos. Kaya kung na-miss nyo po ang itong previous episode na to ay maaari po nating balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Ayan, tama ka dyan, no, Ate Pia. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program. Panoorin po natin at pakinggan ang Balitang RCEF.
16 farmer beneficiaries mula Iloilo tumanggap ng makinaryang RCEF. 16 na farmer beneficiaries ang nakatanggap ng mga makinarya mula sa RCEF mechanization component noong August 13, 2025 sa Iloilo sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 10 unit ng rice combine harvesters, 2 unit ng precision rice seeders, 4 na unit ng 4-wheel tractors, at 2 unit ng village-type rice mill ang mga naipamahaging makinarya na nagkakahalaga ng higit 32 million pesos. Tumalo si Director for Dr. Junicio G. Alvendia bilang kinatawan ng PhilMec. Kalidad at maayos na kondisyon, sinisiguro ng RCEF Machinery Testing at Inspection. Kalidad at maayos na kondisyon ng tunguhin ng testing at inspection ng mga machinery at implement para sa mga benepisyaryo ng RCEF mechanization component mula August 8 hanggang 13. Naisagawa ang aktibidad sa ilang samahan mula sa Isabela, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Aurora, Bukidnon at Agusan del Sur. RPS sa Lanao del Sur, pinasinayaan. Matagumpay na isinagawa ang turnover at inauguration ng makabagong rice processing system sa bayan ng Taraca, Lanao del Sur taong Agosto 14. Sa tulong ng RPS, inaasahang mababawasan ng post-harvest losses at higit pang mapapalakas ang industriya ng bigas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Usapang RCEF, balik ere para sa Season 2. Matapos makapaghatid ng 29 na episodes sa unang season, muling nagbabalik ang Usapang RCEF para sa Season 2 na tatalakay sa lahat ng tungkol sa RCEF 2.0. Mapapakinggan at mapapanood dito ng live sa Radio Agri 90.1 FM at sabayang ipopost sa Facebook pages ng DA PhilMec, RCEF Mechanization Program at RCEF Extension Program. At yan ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa mga karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. I-like at i-follow din po natin ang official social media accounts ng Radio Agri 90.1 FM. Ayan. So, ngayong episode partner ay may makakasama tayo na via Zoom. Via Zoom natin siya makakasama. At i-welcome po natin si Sir Joven Kalasagsag, ang Supervising Agriculturist mula po sa Ahensya ng Agricultural Training Institute or ATI. Tatalakayin naman po natin ang mga impormasyon tungkol sa tungkulin ng ATI sa RCEF 2.0 bilang suporta sa mga gawaing RCEF. Ayan, magandang araw po, sir. Good morning po. Hi, Pia and Gian. Isang masaganang umaga po sa inyo. At maraming salamat po sa pag-imbita sa Agricultural Training Institute na maging bahagi ng inyong programa. Ayan. Sir, baka may gusto po kayong batiin o i-shout out? Sige po, of course, I'd like to greet po lahat ng empleyado din ng Agricultural Training Institute. Nationwide po, we have our regional training centers. Isang masaganang umaga din po sa ating lahat. And of course, to our directors, Director Emeline Ricoter, our Deputy Director, Director Niet Arsenio, who are currently, I think, attending hearing sa Senate po. Ayan, sir. Para umpisahan po natin ang ating talakayan, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung ano po ba ang mahalagang role ng ATI sa RCEF program at bakit po mahalaga na mayroong training at extension component ang RCEF? Sige po, kahit nasa version 2.0 na daw tayo sa sinasabi nilang phase 2, yung amendment ng RCEF, nandun pa rin po ang Agricultural Training Institute. Kasama po, hindi lang yung ATI, kasama po yung iba't ibang ahensya
sa ilalim ng Training and Extension Service component ng RCEF. Nandyan po ang PhilRISE, ang BPI, ang BSWM, ang PhilMec, at of course yung TESTA. Pero sa amin po, sa Agricultural Training Institute, alam naman na po natin na ang ATI po ay tinaguriang training and extension arm ng Department of Agriculture. No? We see na hindi po sapat na bibigyan lamang ng binhi or makinarya or credit or loan assistance yung ating mga magsasaka. Kinakailangan din nating tiyakin na alam nila ang tamang paggamit at pamamahala ng mga ito. So sa pamamagitan po ng iba't ibang mga pagsasanay or training programs natin, pinapalakas natin yung kapasidad ng ating extension workers at ating mga farmer leaders. At sa pamamagitan po nito, ng training programs na ito, na ipapasa po ng ATI ang mga makabagong teknolohiya at kaalaman mula po sa ating mga research institutions papunta po mismo sa mga bukirin. Mahalaga po ang extension component ng RCEF dahil po dito nasisiguro po natin na meron tayong sustainability sa RCEF interventions na naging daan po para matuto ang ating mga magsasaka at magdesisyon ng mahusay at ma-promote po natin yung tinatawag na peer learning, no? Na mapalawak po ang epekto ng programa at sa ganitong paraan po ay natutugunan po natin o natutulungan natin yung mga magsasaka natin na maging produktibo at mapataas yung ultimately yung goal natin, mapataas yung kanilang kita at ani po at maging competitive po sa harap ng napakaraming hamon po sa agriculture. Sir, ano po yung mga rice extension services ang ibinabahagi ng ATI sa mga beneficiaries nito? Of course, nabanggit ko na nga po, yung pinaka-core talaga ng mandato ng ATI. We've been conducting different capacity development programs. So, pagsasanay po, yun yung pinakauna. Marami pong mga extension workers na sa atin ang tuloy-tuloy na sinasanay ni ATI. Kasama na rin po yung mga farmer leaders natin at mga magsasaka. No? Kasama din po sa programa ng ating training programs yung ating mga seed growers at inspectors at mga iba pang key players. Ang training programs natin covers rice production, seed production, at we intend po ito yung core or yung objective ng ating lahat ng training programs, which includes of course kasama yung PhilMec on mechanization at we also include value adding. Yung objective po ng program natin na ito ay mapaunlad ang kaalaman at kasanayan at ugali at pamamaraan ng ating mga magsasaka. Sa English po ang tawag natin dito ay knowledge, attitude, skills, and practices. No? So we want to improve this at ultimately, ito po yung magbibigay sa kanila ng empowerment para mapataas po ang kanilang ani at yung kanilang. Of course, maliban po sa capacity development, meron din po tayong tinatawag na RCEF Learning Sites for Agriculture or yung ating mga farm schools, wherein itong mga farm schools po natin ay kaagapay o kaakibat ni ATI sa pag-i-implement ng tinatawag nating mga Farmers Field School. Ang FFS po na tinatawag ay isang hands-on learning ng ating mga learning sites or farm schools kung saan yung ating mga magsasaka ay expected matuto ng practical na aplikasyon ng rice production technologies sa pamamagitan ng tinatawag na palay check. So ito po yung nagiging laman ng buong Farmers Field School natin. At of course, kasama din po sa mga extension services na ginagawa ni Agricultural Training Institute. Kasama din po yung buong RCEF Training and Extension Services component agencies, yung Strategic Communication Support Services. Wherein nade-develop po tayo ng iba't ibang contents na pinapalaganap natin hinggil sa mga high-yielding varieties and technologies, mga cost-reducing technologies, upang magbigay kaalaman tungkol sa iba't ibang serbisyo din po at programa ng RCEF, hindi lang training, but of course, nandiyan po yung machines, yung credit, at saka yung seeds. Namimigay po tayo ng iba't ibang IEC materials sa pamamagitan po ng ating mga Farmers Information Technology Services Centers. At gumagawa din po tayo ng iba't ibang content na ina-upload po natin sa ating social media channels. Dahil alam po natin kung gaano ka-powerful itong mga social media channels ngayon sa advent ng technologies. So, mina-maximize at nile-leverage din po natin ang mga ito. Ayan, grabe naman ang information na share sa atin ni Sir. Ayan, matanong lang din po namin, Sir, magkaiba po ba yung farm field school ba? Tapos, tsaka yung
e-learning. Magkaiba po ba sila, sir? Okay, ganito. Yung RCEF LSA po natin, yung tinatawag nating Learning Site for Agriculture, ang naging usapan po natin ito nung phase 1 ng implementation. Sila po ang ini-endorse natin sa TESDA para maging farm schools. Kasi nga po sa batas, farm schools lang po ang pwedeng mag-conduct ng Farmers Field School. Ang Farmers Field School naman po ay isang extension modality. Yun nga po yung sinasabi ko kanina na this is a practical session po na nandun mismo sa bukirin yung ating mga magsasaka. Ang e-learning naman po ay ginagamit naman po natin ito pag doon sa mga interesadong matuto, lalo na po yung mga walang panahon at may access naman po sa internet. Meron din po naman, buti po na itanong ninyo, meron din po tayong tinatawag na e-learning program for agriculture and fisheries wherein may iba't ibang courses po sa ATI. Libre po ito na ma-access ng ating mga kababayan. Kahit sino po ang gustong matuto po, bisitahin lamang yung www.e-learn.extension.gov.ph. Ayan. Thank you so much, sir. Ayan, ngayon naliwanagan na rin po, pati kaming dalawa ni Ate Pia. Yes, sir. Thank you po. Sir, may mga criteria or requirements po ba na hinahanap ang ATI sa pag-join po? Bukod, dahil libre siya, sir, pero may mga requirements ba, sir? Or talagang libre po siya for all? Ganon, sir. Yung sa e-learning program po natin, kung tanong ninyo. Sa e-learning program, wala po tayong requirements po doon. Maliban siguro yung kailangan po ninyo ng cellphone or yung laptop ninyo at internet connectivity. So kung may access po kayo sa internet, pwede po kayong mag-enroll sa ating mga online courses. So hindi lang po yun rice. Meron din po tayong iba't ibang topics on different commodities. Meron din po tayo on social technologies. So i-maximize po natin yung mga programa ng gobyernong ito katulad ng mga nabanggit po natin yung e-learning program. Ayan, tamang-tama mga Karadyo Agri. I-visit po natin yung e-learning. Ayan, para matuto po tayo ng iba't ibang commodities, hindi lang rice at iba't ibang crops. Ayan. So, mga Karadyo Agri, sana po ay nakapag-take down notes po tayo at makatulong po ang mga impormasyong shinare po sa atin ni Sir Joven. Ayan. Wag po muna kayo aalis mga Karadyo Agri at magbabalik po si Sir Joven. Ayan, para naman po sa mga nais magsumite ng application at maging benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga focal persons by region o bumisita sa pinakamalapit na PhilMech office sa inyong lugar. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMech, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD Office, PhilMech, CLSU Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan. Or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraw City, Cagayan. Or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, BPI Compound, Quezon City, Metro Manila. Or you may contact her through 0977-822-9420.
For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Kenneth Calderon or you may visit him at FMFOD Office Filmec CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr. or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez, or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balensasayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon, or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Benavista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tubok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at Filmec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740.
At yan po ang mga regional focals at PhilMec offices na maaari ninyong i-contact kung meron kayong concerns. Ayan. Syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay bumati muna tayo ng mga comments sa ating mga live viewers. Ayan. Para po sa mga viewers natin sa DA PhilMec, ayan. Good morning po kay Ma'am Narcisa Ortega from Mindoro, Wasig. Ang sabi po ni Ma'am, ay tama po, need namin ng tamang kaalaman para sa makabagong paggamit at mapaunlad ang buhay ng mga magsasaka. Ayan, hello po ma'am. At hello din po kay Sir Danilo Labrador. Ayan, mabuhay po. Ayan, good morning din po kay Sir John Razel Igsi, ayan, from Badoma Irrigators Association. Ayan, happy watching po. Hello po sir. Ayan, so babalik na po tayo sa ating talakayan. Kasama po pa rin natin si Sir Joven Kalasagsag from Agricultural Training Institute. Ayan, hello sir. So para po sa ating susunod na katanungan, sir, di ba nabanggit niyo po ang mga rice extension services ng ATI. So, pwede nyo po ba sir ipaliwanag sa ating mga viewers and listeners na paano po na ibabahagi ng ATI ang Enterprise Development Assistance at Communication Support Services sa mga benepisyaryo ng RCEF? Okay po. Sa katanungan muna on Enterprise Development Assistance, ang programa po ni Agricultural Training Institute regarding this one ay yung pag-conduct po namin ang tinatawag na Farm Business School. Yun po yung current program po natin relative to enterprise development. So, this is a training program also, and for RCEF natin this 2025. And for the phase 2 in particular, we have included itong tinatawag natin na Farm Business School para matuto po ang ating mga magsasaka na tinatawag natin, of course, ng financial management at value adding na rin. Ito kasi hindi na lang siya hardcore na production, no? We're introducing also somehow planning at the same time yung kanilang financial management para mabuo na rin po yung aspeto ng ating pangasiwa at i-consider po nila yung pagsasaka na hindi lang siya pagtatanim, kundi ito ay isang negosyo. Tinatawag natin business. Relative naman dun sa tanong on communication support services, of course, nabanggit po natin kanina, nile-leverage po natin yung platform na to para mas marami po ang maabot. At ito po ay parang suporta na rin sa kinakandak natin mga training programs kasi kailangan po natin ng mga materials. So under this communication support services, nagkakaroon po tayo ng development ng mga information or training materials, mga modules po natin, at mga pamphlets na pinamamahagi, no? At maliban dun sa pag-develop ng mga ito, nagkakaroon din po tayo ng mga videos kung saan ginagamit din po natin bilang reference materials at support na rin sa ating mga training programs. So pag sinasabi nating communication support services, hindi lang po yung mga yun. Meron din po tayong mga information caravans. Of course, ito, katulad po nito, radio program. Nandyan pa rin po yung pag-conduct natin ng school on the air kasi naniniwala pa rin po tayo na yung radyo natin ay naaabot yung marami sa ating mga kababayan. And of course, meron po tayong mga technology information services centers, Farmers Information Technology Services Centers natin under the Technogaway program kung saan namamahali po tayo. Kung gusto ng ating mga magsasaka na mga babasahin, bisitahin lamang po na yung ating mga feed centers sa kanilang mga local government units office, particularly yung ating mga municipal agriculture offices kung saan nandun po karamihan yung ating mga feed centers. And of course, meron din po tayong tinatawag na Farm Business Advisory Services sa pamamagitan ng text broadcast. Pati yun, nileverage na rin po natin para magkaroon ng mas maraming maabot yung mga impormasyon tungkol po ito sa RCEF. So, nagpapadala po tayo ng mga technology tips pamamagitan po ng cellphone or mobile numbers ng ating mga registered farmers, particularly yung sa ating RSPSA. And of course, social media na nabanggit ko na rin po kanina. Ayun, no, sir. Wala na talagang dahilan para hindi maabot ang ating mga magsasaka ngayon. Kasi no, Ate Pia, kahit saan tayo magpunta, phone, social media, maabot at maaabot talaga tayo ng information. May makikita na po natin yung mga updates. Oo. Ayan.
So sir, sa mga training po na and assistance na mga nabanggit nyo sir, na isinasagawa po ng ATI, paano nyo po ito na sinisigurado na akma ito sa mga pangangailangan ng magsasaka? Ayun po. Opo, napakagandang tanong po. Of course, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na needs assessment. Lahat naman po isinasagawa ito para malaman talaga natin yung karampatang tugon doon sa mga pangangailangan po nila. So, nagkakaroon din po tayo ng regular monitoring. Ginagather po natin yung mga feedback po nila para mapa-improve po natin yung ating mga training programs. Sa katunayan, katulad po ng nabanggit po natin, no, yung ating Farmers Field School. Noong una po, ito ay mayroong 16 sessions po. Ngayong sa Phase 2, ginawa na lang po natin siyang 9 sessions na lang. Based din po ito sa feedback dahil napakahaba po ang session na 16 para pupunin natin yung ating mga magsasaka sa kanilang taniman. So, minarapat po nating baguhin sa tulong po ng ating PhilRights, Philippine Rice Research Institute. Nag-a-adjust din po tayo. At maliban po dyan, just to see to it para ma-address po yung mga puna sa atin. Minsan nasasabi sa atin paulit-ulit yung ginagawa nating training program. Si ATI po ay umaksyon na rin dito. Gumawa po tayong tinatawag na ATI Curriculum Training Program tracks natin. Dito, minap out po natin lahat ng mga training programs. Malaman po natin kung ano yung different tracks po natin para malaman din po natin at ng ating mga participants o yung ating mga magsasaka. Pagkatapos po ng particular na training na to, ano na yung susunod mong kukunin? So meron din po tayong sistema, katulong po yung information system, na monitor po natin yung lahat ng ating mga participants at nakikita natin kung sino at ano na yung mga trainings na nasalihan. Sir, maaari niyo po bang ipaliwanag yung proseso, sir, ng eligibility criteria para sa training scholarship scheme? Paano po ito nakakatulong sa mga qualified beneficiaries po natin? Opo. Ang unang-unang requirement po natin para maging bahagi ng programa, lalo na po itong RCEP, dapat nakalista po tayo sa RSBSA, no? Yung ating listahan ng mga magsasaka. So kung hindi pa po nakalista yung ating mga tagapakinig, marapat lamang na pumunta sa kanilang local government units para maisama po sa tinatawag na listahan na ito. Pangalawa, yung criteria po natin, dapat interesado po o handang dumalo, committed kumbaga yung ating mga participants kasi as we all know, medyo mahaba po yung ating training session. So, dapat interesado po talaga sa sila. At pangalawa po, kailangan may kakayahan po silang magpatupad ng mga natutunan nilang kaalaman sa kanilang sariling bukid. No? Sa pamamagitan ng tulong ng kanilang samahan or kooperatiba o ng kanilang mga extension workers, lalo na po sa mga farmers natin na gustong mag-adapt ng mga technologies na ibinahagi natin sa kanila. Ayan, super important din talaga na gamitin nila yung mga natutunan nila, no sir? Kasi hindi naman pwede na umattend ka ng training tapos hindi mo naman gagamitin or i-share sa mga ka-members mo, di ba? Ayan. Sharing is caring, sabi nga nila. Ayan. So sir, sa susunod naman po na tanong, sa pagsali po ng training or kung gusto pong mag-training ng mga cooperative or association, paano po sila sir re-request or ano po yung mga requirements na kailangan po nilang i-submit, ganun po? Opo. So as we all know, we're doing clustering right now. Bukang bibig po yan ng department kasi gusto natin na association na po, even I think the distribution of machines ay dapat associations. So sa mga farmers, cooperatives and associations natin na nais makilahok at makinabang sa mga training programs ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, particularly under RCEP program, mag-request lamang po sila sa pamamagitan ng kanilang local government unit or maaari din po silang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na ATI Regional Training Centers po na nandyan sa kanilang rehiyon. So, meron po tayong 15 regional training centers from CAR down to Region 13, Tapos, sila po ay pwede din kung sakaling later on capacitated na rin po itong mga
organization na ito or kooperatiba na ito ay maging host cooperator ng ating mga pagsasanay. At pwede na rin silang mag-apply bilang farm school or learning site natin later on at maging kaagapay o kaakibat ng DA-API sa pag-implement ng ating mga training programs, particularly po yung ating Farmers Field School. Kailangan po natin ng tulong, no, para maabot at mabigyan po ng karapatang pagsasanay ng ating mga magsasaka. So, ayun po, sa mga interesado po syempre na mag-submit ng requirements, ayan, sana po nakapagbigay linaw ang mga impormasyong hinatid po sa atin ni Sir Joven. Ayan, Sir, so para sa ating huling katanungan, Sir, so ano po ang mga bagong initiatives ng ATI sa panibagong phase ng RCEP at paano, Sir, ito makakatulong lalo sa ating mga rice farmers? Opo, so maraming salamat sa tanungan. Yan po yung pinagplanuhan po natin dahil nga po merong pagbabago sa ilalim ng RCEP Phase 2. Under Phase 2, si ATI po ay naatasang mag-implement ng Farmers Field School. Sa Phase 1 po ito, kung inyong naalala or ating naalala, ay ginagawa po ito ng TESDA sa magitan ng farm schools. Sa Phase 2 po, nandyan pa rin naman po ating farm school, kasama yung ating mga RCEP learning sites for agriculture para mag-implement itong Farmers Field School. Kasi ito po yung nakikita natin direktang makakapagbigay ng kaalaman sa pagsasaka gamit yung palay check sa ating mga magsasaka. Ito yung magsisilbing hands-on learning hubs, yung mga LSAs at farm schools na to sa pag-implement ng ating Farmers Field School. So, may mga pagsasanay pa rin po tayo, tuloy-tuloy pa rin po yung pagsasanay natin sa inbred seed production, mga modern farming technologies, farm mechanization, at of course, dahil nga po nabanggit natin na medyo nandyan na po yung tinatawag nating information age or digital age, pinasok na rin po natin yung digital agriculture courses natin para magkaroon na rin po ng kaalaman, lalo na po yung ating mga magsasaka na medyo hindi pa ganun kabihasa sa paggamit ng teknolohiya, lalo na po yung mga smartphones. Kasi malaki po ang role ng smartphone sa sources of information and even sa marketing. Tututuruan po natin yung ating magsasaka ng mga basics nito. So, nandyan po yung ating programa na tinatawag na DAC o Digital Agriculture Course. And of course, nandyan pa rin po yung pagsunod sa instruction ng ating kagawaran na dapat clustering po ang ating intervention. And of course, tuloy-tuloy under sa Phase 2 program natin, yung pagpaparami natin ng mga learning sites at farm schools. No? Sa mamamagitan ng mga inisyatibong ito, nawa po ay maabot natin yung tinatawag natin ultimately na maging food sufficient tayo, no? Particularly sa ating rice production at maging organisado at mas maging competitive po ang industriya ng bigas. Ayan, isingit ko lang din po meron po tayong fit center kung saan pwede po kayong maka-access ng mga IEC materials na pwede po ninyong gamiting material nga na basahin para magkaroon po kayo ng mga dagdag information. Kung meron po kayong gustong linawin about sa machinery, sa mga training, ayan, maaari nyo po itong puntahan sa mga munisipyo po ninyo. Ayan. At yan po ang mga impormasyon na hatid sa atin ni Sir Joven Calasagsag. Ayan. Sana po mga Karadyo Agri ay marami kayong natutunan. Ayan. Pero wag po muna kayong aalis at atin po munang panonoorin at pakinggan syempre ang boses ng magsasaka. Ang Science City of Muñoz sa lalawigan ng Nueva Ecija ang kauna-unahan at nag-iisang Science City sa Pilipinas. Ito ang tahanan ng iba't ibang national, regional, at provincial research and development institutions sa bansa, kabilang ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec na siyang nagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program. Mula sa programang ito, nagpapamigay ang ahensya ng mga libreng makinarya at pasilidad sa pagpapalay mula production hanggang post-harvest sa mga lehitimong farmers cooperatives and associations at local government units sa mga rice-producing areas gaya ng Muñoz. Ang syudad ay may kabuang rice areas na 9,200 hectares
na siyang pangunahing pinagkukunan ng ikinabubuhay ng nasa 6,000 na mamamayang magsasaka rito. Sila ay karaniwang umaani ng 5.25 metric tons per hectare kada taon, higit na mas mataas sa national average na 4.11 metric tons per hectare lamang. Ang isa sa hamon ng ating mga magsasaka dito sa Science City of Muñoz ay unang-una yung sa post-harvest losses natin na nakapagpababa dun sa kita ng ating mga magsasaka. Kung dati-dati nagbibilad sila sa gilid ng daan, inaabutan ng ulan, nadadaanan ng sasakyan. And because of this facility, itong rice processing system is mabibigyan ng oportunidad yung ating mga magsasaka na mas maging maganda yung quality ng palay at ng bigas na kanilang napoproduce upang madagdagan yung kita ng ating mga magsasaka. Upang masiguro ang pagsagip sa mga ani at tiyaking mas mapataas pa ang halaga ng mga palay ng mga magsasaka rito, pinagkalooban ng programa ang Science City of Muñoz ng isang state-of-the-art rice processing system 2 na nagkakahalaga ng 64 million pesos. Ang matatanggap po ng ating benepisyaryo, ang City Local Government Unit of Muñoz, ay RPS2 o yung Rice Processing System 2 na naglalaman po ng 2 units na recirculating dryer na meron pong 12 tons capacity bawat isa at isang unit po na state-of-the-art na 2 to 3 tons per hour na capacity na rice mill. So ang alaga po ng ating ipamimigay sa ating pong benepisyaryo ay humigit kumulang 64 million pesos. Nakikita ng lokal na pamahalaan ang malaking potensyal ng nasabing pasilidad upang mapataas ang kita ng mga magsasaka at gawing abot kaya ang mga dekalidad na bigas para sa mga mamamayan gaya ng adhikain ng Pangulong Marcos Jr. Malaki po ang aking nakikitang tulong ng ating Rice Processing System o RPS. Ito po ay nagkakaroon ng mas moderno, mas maayos at mas mabilis na paggiling ng palay. Para naman po sa mga consumer, makikinabang rin sila dahil may access na po sila sa mas malinis, mas may kalidad at abot kayang bigas. Ibig sabihin, hindi na po lamang ang mga magsasaka ang ating matutulungan, kundi ang ating buong komunidad. Hindi maitatanggi ang saya at pasasalamat ng mga magsasaka na direktang makikinabang sa proyektong ito ng PhilMec. Kami po dito sa Science City of Muñoz ay nagpapasalamat dahil kami po ay nabiyayaan ng equipment na ganito dahil iyan po ay magagamit namin lalo na po sa panahon ng tagulan. Dito po namin patutuyo para mahintay po namin ang presyo ng aming palay. Ito ang rice processing system sa ilalim ng RCEF Mechanization Program at ito ang handog ng PhilMec sa bansa. Modernong pagsasaka para sa masaganang bagong Pilipinas. At yan po ang ating mga beneficiaries mula sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang tumaas ang inyong ani at kita. Ayan, bago po tayo mag-end ng ating live ay magbabasa po muna tayo ulit ng mga comments at shoutouts ninyo. Ayan, so mula sa Facebook page ng DA PhilMec, ayan, watching from Cabanatuan, Lucky Farmers Association, si Sir Joey Tukay. Ayan, good morning, sir. Ayan, at good morning din po kay Sir Marlon Alvarado from Centro Dulangan Farmers Association. At good morning everyone from BMI Association, si Ma'am Baby VM. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, good morning po ulit. Ayan, before po tayo mag-end ng ating live stream, ayan, Sir Joven, magbabalik pa rin po tayo kasama si Sir Joven, syempre. Ayan. Baka po may nais pa po kayong idagdag na mga hindi po, pa po nabanggit kanina na mga information. Or baka may gusto pa rin po kayong mga i-shoutouts. Ayan. Una sa lahat po, maraming salamat po sa PhilMec, sa Radio Agri 90.1 FM. No? Maraming salamat sa pagkakataon para maibahagi ni Agricultural Training Institute ang kanyang mga programa sa ilalim ng RCEF Phase 2 or version 2.0.
Kung ano man po ang nasimulan natin nung phase 1, marami na po tayong nagawa. Ngunit sabi nga po, marami man ang nagawa, ay marami pa rin dapat gawin kasi nandyan pa rin po ang ating mga magsasaka na nag-aantay po ng tulong mula sa pamahalaan. So, pamamagitan po ng kagawaran ng pagsasaka sa amin sa Agricultural Training Institute through our different training and extension program services ay nandyan pa din po, kaagapay pa din po tayo ng ating mga magsasaka sa ilalim nitong expanded rice tariffication law natin. At kung may kailangan po na training program o tulong, extension services program na gusto nang ma-avail ng ating mga kababayan, ating mga magsasaka, tumawag lamang o lumapit sa aming regional training centers. Gaya ng po sabi natin, nationwide po ito o pwede din po sa aming Farmers Contact Center. Mag-message lamang po sa 0920-946-2474. Maraming salamat po. Ayan. So, ayan sir, maraming salamat po sa pagbabahagi ng mga mahalagang impormasyon para po sa ating mga listeners and viewers. At sana po sa ating mga listeners and viewers ay nakatulong po itong mga impormasyon na to. Nahatid po sa atin ni Sir Joven. Ayan, sir, maraming salamat po ulit sa inyong oras at sana sir, hindi po ito ang huli. Ma-invite po sana namin ulit kayo. Sa susunod, sir, ay face-to-face naman. Yes. Looking forward po. Maraming salamat po. Yes, ayan. So, dito po nagtatapos ang episode tungkol sa tungkulin ng ATI sa RCEP 2.0. Kasama po natin si Sir Joven Calasagsag, ang Supervising Agriculturist mula sa ahensya ng ATI. Ayan, maraming salamat po sa pagbabahagi ng mga mahalagang impormasyon para sa ating mga listeners at viewers. Maraming salamat din po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa episode natin ngayon. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Ayan, syempre special pasasalamat din sa ating ICTS team. Ayan, kila Sir Glenn, Sir Jason. Ayan, syempre tinulungan nila tayo dahil naka-via Zoom kasi ang ating guest. Ayan, at syempre sa ating radio team, ayan, si Ma'am Faydan, Ma'am Badet, ayan, at syempre sa ating nagbe-birthday ngayon, si Sir Raymel, ayan. Happy birthday, Sir Raymel. Ayan, so, ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa episode ng Usapang RCEF. Hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. At ako naman po si Gian. Laging tatandaan na sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang Usapang RCEF, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.